Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. Eto na nga. Naku po, si Sandro Marcos umamin. Naku, patay tayo dyan. Gago! Anong inamin niya? Inamin niya, naku, mamaya. Pag-usapan muna natin tong pagpalit ng speakership. Alam mo, itong pagpalit ng speakership kesa na maganda sana ang resulta, lalong tumaas ang kilay ng mga Pilipino. Dahil nga naman, 'di ba, supposedly kaya nga pagpapalit dahil itong speaker ay nai-involve sa isang malaking di umanong katiwalian. Pero dahil nga po sa pangyayaring ito, ang nilagay naman, ang ipinalit naman ay meron ding issue. Naku po, patay tayo dyan. Gago! Mantakin mo, halimbawa, peke yung nabili mong Louis Vuitton. Yung lumang bag, peke yung nabili mo. Halimbawa, bumili ka, napeke ka. Pinalitan ka nyo. Sabi, sige na nga, akin na yan. Soli mo na sa akin yan. Papalitan ko na lang na mas mahal. Hermes. Ang ipinalit. Pero peke din. Anong mararamdaman mo doon pag pinalitan pa rin ng peke? Di ba? Parang tangina, ginagago mo ba kami? Mas mahal nga ito, pero mas peke naman. Di ba? O di kaya peke din, di ba? So, ladies and gentlemen, doon pa lang po halatang itong gobyerno natin ay hindi seryoso na masawataho ang mga dapat managot dito sa issue ng flood control. Pangalawa, aside from ang issue para masawata itong flood control issue, scam, ay sana man lang naglagay ng malinis na speaker para at least talagang, hindi, ayusin natin to, tanggalin natin ang korupsyon sa bayan natin. Hindi ho, ladies and gentlemen. Ewan ko. I mean, again, this is just a opinion na nanggagaling sa taong bayan na hindi naman natin sinasabing merong katiwaliang conviction etong si pinalit si D. Okay? Hindi naman po. Kaya lang, may issue merong kinakaharap na kaso. At alam mo, ayon sa aking mga researcher, sabi ni Chat, wala pang update dun sa plunder case nito ni D. Kaya nga nakakagago 'Di ba? Ano ba 'yung sinasabi mo, Banat Bay? Ito. Ito, pakita natin. Ayan, Ito po yung 2020 pa po ito. Ito po ay complaint dito sa Isabela Vice Governor na ngayon ay Congressman Speaker Faustino D. So ibig sabihin, ladies and gentlemen, may plunder case. When you say plunder case, para magkalinawagan, ang plunder case ay malaking pera. Hindi ho ito yung barya. Para lang ho sa anuhin ninyo, Hindi ho ito yung barya-barya lang. Ito ho'y malaking pera. Ibig sabihin, may issue. Again, ulitin natin, ladies and gentlemen. Hindi po natin sinasabing may conviction na. Okay, hindi ho yan ang ating sinasabi. Pero, ladies and gentlemen, ito'y bilyon-bilyon di umanong parang kaso. Kinasuhan sila. Bakit? Kasi nga daw, ano ba ang dahilan ng pagkaso? Number one, ay itong proyekto na ito ay walang bidding na naganap. Ibig sabihin, ayon sa ating Government Procurement Reform Act, kailangan may bidding kasi ang Vice Governor siguro siya yung in charge. Kaya nga hindi lamang po siya. May 12 pa na official. Kasi ang nag-head usually yung Vice Governor. Pag sa Mayor naman, yung Vice Mayor ang nag-head ng kanilang council. Dito yung Vice Governor, 'di ba? Ibantakin mo, ladies and gentlemen, grabe po, ang lupit, merong hindi dumaan sa procurement. At 2020 pa po yan. Kaso yan sa ombudsman. So, kung ito ho ay clear, ibig sabihin, kung ito ho ay isang bogus na o political na panggigipit lamang kay D, mabilis po ma-dismiss yan.
yung ganyang klaseng case, di ba? Kaya lang hindi eh. Malamang sa malamang, matinding pag-aaral ang ginawa ng ombudsman. Kasi, para mapatunayan, sabi nila, meron nagsabi, hindi ako, ang korupsyon daw, mahirap talagang patunayan. Which is true. Kasi nga naman, walang resibo sa korupsyon. Alam naman, pag nag-corrupt ka, bibigyan ka resibo. Ito, kunwari, 100 million, para sa'yo lang yan, ha? Ikaw nang bahala dyan sa mga bet ka mo, ha? Tapos sabihin mo, sandali, bigyan kita ng OR. Walang ganun, di ba? Siyempre, ang una-una nga, hindi nga yan nagtatanggapan sa opisina nila. Pangalawa, hindi ho yan kaliwaan. Usually, may mga paraan para hindi ho talaga mahuli. Diba? Lalo na kung milyon-milyon ang pasahan ng pera. So, again, wala akong resibo yan. So, ano ibig ko lamang po sabihin? Talaga napakahirap patunayan. Okay? Pero, kung yan ay talagang really political lang, mabilis yan magdidesisyon at sasabihin, wala yan, kalokohan yan. So, ibig sabihin, bakit ganito tumagal itong issue na ito? Sana man lang, kinlaro muna o humingi muna ng opinion mula sa desisyon. Inalam muna ng gobyernong ito o kamusta na ba yung kaso nitong magiging speaker. Ang ina parang diba, parang gaguhan. Sandali, banat bay. Anong ibig mo sabihin? Ako simple lang naman eh. Ito sa tingin ko isang pautot lang nila, isang paandar lang nila para kunwari sinusolusyonan yung korupsyon, di ba? Kasi ganito yan. Sa September 21, kasadong-kasado na. Iba't ibang grupo. Pero mag-ingat kayo meron ako i-reveal sa inyo mamaya tungkol sa isang grupo. Naku po. May mga iba't ibang grupo ng magrarally sa 21 at mukhang ito'y maapakalaki. At may balita ako talagang malaking-malaki ho ito dahil may mga grupong malalaking sasali. Talagang malupit daw ho ito. Siguro para humupa yung tensyon ay sabi siguro nila, baba ka na. Para medyo humupa. Parang ginawa nila kay Zaldico. Kasi remember, di ba, may kwento-kwento nun. Na may isang grupo daw na hinihinging bumaba si Romualdez. Hindi ko na lang sasabihin kung sino yung grupo. Kwento-kwento ito eh. Hinihinging bumaba si Romualdez dahil sa PI, dahil sa budget issue, dahil sa impeachment. Ayaw daw bumaba. Kaya ang sabi di umano ay ibinigay o parang panakipbutas, ito daw si Zaldico. So sabi, ito daw. Ito na lang si Zaldico, tatanggalin na lang namin sa chairmanship ng appropriation, pero spare the speaker. Yun daw ang kwento, alleged na kwento. Tapos tinanggal nga nila si Zaldico. Ang problema, hindi ho humupa yung init ng taong bayan. Hindi ho, lalo hong nagalit, lalong nabuisit kasi parang, ano to, iniiwasan nyo? Kasi alam naman natin na kung meron mang kinalaman si Zaldico sa mga ganitong aligasyon, hindi naman ho siya makakagalaw ng sarili niya. Di ba? Sabihin na natin, siyang nakaupong chairman ng pinaka-powerful na komite. But still, yan po ay dadaan pa rin po sa opisina ni Speaker. So, ibig sabihin, ladies and gentlemen, hindi ho siya makakagalaw nang walang galaw ni Speaker. Nang walang basbas ni Speaker. Di ba? Kaya tuloy lalong nag-init ang taong bayan. Tapos may mga naglabasan na, 'di ba? Kanya-kanyang labasan na ng kanilang mga saloobin. Yun na nga po ang nangyari, lalong nagalit kay Speaker. Kaya eto, mukhang another diversion para humupa ang galit ng taong bayan. Kaya lang hindi ho lalong nabuisit. Lalong nabuisit kasi ang pinalit may kaso. 'Di ba? Mantakin mo. Papalitan mo nga yung isang speaker dahil quote-unquote siya ay allegedly corrupt na speaker. Di umano. Di ba? Tapos ang ipapalit mo, may kaso rin. Gago! Ito'y lantarang panloloko. Again kaso, hindi ko sinasabing conviction. But still, I mean, kaduda-duda na di ba? Meron ng kaduda-dudang tapos yan pa ipapalit mo.
Para lang talaga masabing, oh, ayan ha, yung ating Pangulo ay merong ginagawa para laban dito sa korupsyon. O mga ganyan-ganyan, di ba? Kasi yun ang pautot ni Claire Castro eh. Meron daw ginagawa. Pero, ito naman na nangyari. Kaya nagagalit tuloy ang taong bayan lalong nag-init ang ulo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng